Dear Heavenly Father, in the mighty name of Jesus, Lord, to the leading prayer of our dearly beloved, Honorable Pastor Wildy Estrada Almeida, we thank you so much for your goodness, Lord, for your loving kindness, for your mercy endures forever, O God. We ask you, Lord, to please forgive our sins, cleanse us from all unrighteousness. Lord, help me to bring forth thy message, O God, anoint thy word, and bind the power of darkness, remove all hindrance, doubts, unbelief, confusion. We command you to cast out. In the mighty name of Jesus, we pray. Amen. Praise the Lord. Tayo po makabalik sa ating mga upuan, mga minamahal. Praise the Lord. Una, tigit po sa lahat ang pinakamataas na papuri, pasasalamat, pagdadakila, paglulhati, pagsamba ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Praise the Lord. At tayo po nagbibigay ng dobleng paggalang sa ating pong ginagalang at minamahal na Evangelista Wildy Estrada Almeida, the end-time prophet of our loving God. At gayon din po sa buong sangbahayan ng ating beloved Honorable Pastor, beloved parents in the Lord. At patuloy po natin inaalala ang mga gintong aral at turo ng ating ginagalang at minamahal na Assistant Pastor, Lina C. Almeida, beloved Mama Dear, sa lahat po ng ating mga kapatiran, sa dakong ito ng Marilao, sa ating mga webcast viewers, magandang gabi po sa lahat. Palapakan natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Tayo po mga minamahal ay mag-aral makinig ng salita ng Diyos at ating buksan ating banal na kasulatan. Kindly po, from the book of James chapter 4 verse 6 up to 8. Kindly. Dito po sa aklat ng Santiago Kapitulo 4, ang talatay 6 hanggang 8. Ngunit siya ay nagbibigay ng lalong biyaya, kaya't sinasabi ng kasulatan, ang Diyos ay sumasalangsang sa mga palalo, datapwat nagbibigay ng biyaya sa mga mapagpakumbaba. Pasakop nga kayo sa Diyos, datapwat magsisalangsang kayo sa diablo, at tatakas siya sa inyo. Magsilapit kayo sa Diyos at siya'y lalapit sa inyo. Maglinis kayo ng inyong mga kamay, kayong mga makasalanan, at dalisayin ninyo ang inyong mga puso, kayong mga may dalawang akala. Amen. Amen. Palakpakan po natin ang salita ng Diyos. Praise the Lord. Sa gabing ito, mga minamahal, ating pong talakayin ang ating pong tema sa gabing ito ay patungkol sa tinatawag na obtaining more grace. Ever see, amen. Obtaining more grace, mga minamahal, ang ibig sabihin niyan, mga minamahal, tayo po ay magtamo ng lalong biyaya, ever see man, sa mahal na Panginoon. Napakapalad po natin, ever see man. Tayo po naglilingkod sa Diyos. Sabi nga ni Haring David, His mercy and His goodness shall follow me all the days of my life. Amen. Sa araw-araw na ginawa ng Diyos sa ating buhay, tayo po ay pinapatnubayan ng mabait na Diyos at ating pong tinatamasa ang mayamang biyaya ng Diyos sa buhay natin. Amen. Sa oras na tayo po may pangangailangan, sa oras na tayo may problema, sa oras na tayo may karamdaman, anuman pong hilingin natin sa mahal na Panginoon ayon sa kanyang kalooban, ipinagkakalob sa atin ng mabait na Diyos. Amen. Ito lang po nangyari mga minamahal. Nandun po kami sa Australia, mga minamahal, yung aking brother. Nandun po in-admit sa hospital at nandun sa ICU. So nung sila po'y tumawag sa akin, nandoon sa loob ng ICU, critical ang kalagayan ng aking brother. Subalit napakabait po ng ating mahal na Panginoon. Amen. Ang sabi po ng aking kapatid, kailangan siyang angioplasty, operahan siya sa puso. So mag-prepare ng 500 to 700,000. Maminamahal, araw po ng Miyerkules siya operahan alas 9 ng umaga. Ang oras na itinakda ng doktor para siya operahan. Yan, angioplasty, mga minamahal. So mga minamahal, before mag 9 o'clock, sila po ay tumawag sa akin at nagpa-pray, muling nagpalehans yung aking brother. So mga 8:30 ng umaga, pagkatapos po mga minamahal na siya may panalangin, sa unang panalangin ng ating beloved Honorable Pastor Wildy Estrada Almeida, pagpasok sa operating room, mga minamahal, kinansel ng doktor ang operation, mga minamahal. Amen. So, kinansel ng doktor yung operation, sabi ko, lumabas kayo sa hospital. Alam niyo po mga minamahal, praise the Lord, sabi ng doktor, sige, pauwiin kita, maglakad ka muna ng 6 minutes, pag hindi ka hiningal, pauwiin kita, sabi ng doktor. Alam niyo po mga minamahal, habang siya sinusundan ng mga nurses, mga minamahal, na bang naglalakad yung aking brother, sabi po ng mga nurses, tatay, ang sabi po ng doktor, maglakad daw po kayo ng 6 minutes, hindi 1,000 steps. Amen. Sabi niya, dahil kami po yung hinihingal sa iyo. Amen.
So mga minamahal, yung oras na yun, lumabas sa hospital yung aking brother. Hanggang ngayon, napakalakas. Purihin po ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. So sabi po ng Biblia, ang ating pag-aaralan sa oras na ito, obtaining more grace. Sa ating nabasa, meron pong 5 bagay na binanggit si James, si Santiago. Ano po ito mga minamahal? Unang binanggit niya, submit yourselves to God. Amen. Submit yourselves to God. So ito po yung mga bagay na binigay sa atin ni James. Una, submit yourselves to God. Pangalawa, resist the devil. Pangatlo, yung tinatawag na draw nigh to God. Pang-apat, cleanse your hands. At yung pang-5, mga minamahal, purify your heart. Sa pag-aralan po natin ito'y napakalaga upang magtamo tayo ng mayamang biyaya sa harap ng mahal na Panginoon. Una, submit yourselves to God. Ito po tinatawag na submit, mga minamahal, submission. Pag sinabing submission, submission to God is the first step in obedience. Submission to God, ulitin ko po, is the first step in obedience, mga minamahal, the recognition that God is God and knows best. Amen. Ang pagkakilala ng Diyos ay Diyos at alam niya ang mabuti para sa atin. He is the source of everything that is good. Amen. Siya ang pinagmumulan na lahat ng bagay. Recognition that He is God and He knows the best. Amen. Pag ipinasakop natin ang ating sarili sa Diyos, kinikilala natin ng Diyos, siya ay Diyos. Palapakan mo natin ng malakas ang mahal na Panginoon. Kinikilala mo siya ay Diyos. Amen. At alam mo na ang lahat ng bagay ay nanggagaling sa mahal na Panginoon. Kaya ang bawat isa sa atin, kailangan natin ipasakop natin ang ating sarili sa Diyos. Amen. Submission to God, mga minamahal, is the first step, mga minamahal, in obedience. Kapag tayo sumusunod sa mahal na Panginoon, nagpapasakop tayo sa Diyos. Amen. Another thing, sabi po, submitting to God, mga minamahal, submitting yourselves to God, keeps you from submitting in the authority of Satan and sin. Amen. Pag tayo po'y nagpapasakop sa Diyos, submitting yourself to God keeps you from submitting to the authority of Satan and sin. Amen. Kapag tayo nagpapasakop sa Diyos, mga minamahal, iniwalay natin ang ating sarili. No? Keep yourselves from submitting the authority of Satan and sin. Amen. Dalawa lang kasi yun. Pag nagpasakop tayo sa Diyos, ibinigay natin ang ating buhay sa mahal na Panginoon, mga minamahal, iniingatan natin ang ating sarili na hindi tayo magpasakop sa kasalanan at kay Satanas. Amen. So napakaigi po, nagpapasakop tayo sa Diyos. Kindly open your Bible, bro, ko Proverbs, idagdag po natin, Proverbs 29 verse 18. Dito po sa Aklat ng Kawikaan, Kapitulo 29, versikulo 18. Kung saan walang pangitain, ang bayan ay sumasama. Ngunit siya nag-iingat ng kautusan, maligaya siya. Amen. Everybody shout, praise the Lord. So ito pong tinatawag na vision, pangitain. Ibig sabihin ng vision sa wikang Hebrew, tinatawag hazon. Means revelation, mga minamahal. When there is no clear revelation and bold declaration of God's will and standards, God's people lose their biblical conviction because of their moral restraint and subsequently perish. Everybody say amen. Pag sinabi nating vision, ito po ay kalooban, standard, revelation, will ng ating mabait na Diyos. Everybody say amen. So, ibig sabihin, the characteristic of the surrendered life, mga minamahal, you must submit to the will of God. You must submit to the authority of the church. Everybody say amen. You must submit yourselves to God's will. Pag sinabing vision, ibig sabihin clear declaration of God's righteousness, judgment, and standards. Everybody say amen. Kaya dito po mga minamahal, tinuturuan tayong magpasakop
sa kalooban ng Diyos, sa standard ng Diyos. Kung choir member ka, merong rules and regulation ang choir member para magpasakop ka, Amen. Kung ikaw ay preachers, instrumentalist, meron po mga rules and regulations, Amen. Pag pinapasakop natin, mga minamahal, ang ating sarili sa kalooban ng Diyos, dahil without clear declaration and revelation of God's standards and will, the people shall perish. Sabi po ng Biblia, Amen. My people are destroyed for lack of vision. Amen. Kaya dito po pinagpala na tayo ng Diyos sa banal na iglesyang ito, ang ating beloved parents in the Lord and beloved children, mga minamahal, hindi sila tinatawag doon mga minamahal, hindi sila tumigil. Amen. Sa pagtuturo sa atin, upang maintindihan natin ang kalooban ng Diyos. Paano kami makatayo ngayon kung walang nagturo sa amin? Amen. Paano tayo nanatili ng 40 taon sa paglilingkod sa Diyos, 30 taon sa paglilingkod sa Diyos, 20 taon, 10 taon nagpapagamit tayo sa kalooban ng Diyos kung walang nagturo? Amen. Aging ulitin mga minamahal, the revealed will of God and His righteous demands as expressed in Scripture must be tinatawag mga minamahal na keep before the congregation para hindi tayo mawala sa paglilingkod sa Diyos. Tingnan natin yung mga nangyayari ngayon sa ating paligid. Amen. Napakapalad na natin dito. Ako po, napakapalad na natin dito sa dako ng Cebu, mga minamahal, by the grace of God. To the leading prayer ng ating beloved honorable parents in the Lord, beloved children. Year 1991, kahit isang membro, pagdating namin ng Cebu, kahit isang membro, wala ang Jesus Miracle Crusade. Year 1991, kami po yung first batch doon, nagsabit ng streamers, namigay ng leaflets, nag-sounding. Kahit isang member, wala. But the grace of God, mga minamahal ngayon, sa kabagan ng Diyos, mga minamahal yung under ng church ng gawain sa Cebu, lumago ang gawain. Mga minamahal, nagkaroon tayo ng mga 100 church, Amen, churches na dako ng Cebu. Could just imagine, Bohol, Negros, Leyte, mga minamahal, Leyte, Bohol, Negros, Dumaguete, Amen, Cebu, hanggang Zamboanga. So mga minamahal, dahil itinuro yung tamang pagtuturo, Amen, nanatili ang mga kapatiran, sumunod sa kalooban ng Diyos, pinagpala ang kanilang buhay, pinagaling mga karamdaman, Amen. Dahil sumunod sila sa totoong pangangaral ng salita ng Diyos, naging matatag tayo kung paano kalayo ang silangan sa kanluran, gayon inilayo ng Diyos ang kasalanan sa atin, hindi na tayo bumalik sa kasalanan, Amen. Dahil merong pagtuturo, merong revelation, merong tinatawag na vision, Amen. Kung walang nagturo, kaya dito po mga tinuturuan tayo sa kalooban ng Diyos upang mapabuti tayo sa harap ng ating mahal na Panginoon. Kaya sabi po, without the vision, the people will perish. Amen. Mahulog sa kasalanan kung walang strong, tinatawag na standards na itinuro ang ating beloved parents in the Lord. Kaya pinagpala tayo sa iglesyang ito. Everybody say, praise the Lord. So submission walang gawin natin mga Kristiyano, pasakop tayo. Submission to the authority of the church. Submission mga minamahal to the divine will of God. Amen. Submission mga minamahal to the rules and regulation. Amen. Submission to the standards. Say, praise the Lord. Merong standard na dapat nating sundin. Pangatlong bagay, resist the devil. Resist the devil in whatever forms he appear. Ibig sabihin ng resist, mga minamahal. Ano pong ibig sabihin ng resist? Sa panahon, mga minamahal, ng ating mahal na Panginoong Jesucristo, abang siya po ay tinutokso ni Satanas. Anong offer ni Satanas? Anong ino-offer ni Satanas sa mahal na Panginoon? Sabi niya, ibibigay ko ang lahat ng karangyaan dito sa daigdig na ito. Tingnan mo. Ipinapakita ni Satanas ang mundo. Amen. Yun ang offer ni Satanas, hindi mag-offer si Satanas ng pangit sa atin. Amen. Ang ino-offer ni Satanas, anong sabi ng banal na kasulatan? Yung mundo. Tingnan mo ang daigdig.
Si Moses, mga minamahal, iniwan niya ang pleasure sa Egypt. Ever say amen. Iniwan niya ang karangyaan sa Egypto. Sumunod siya, nakisama siya sa mga anak ng Diyos. Ever say amen. Ganon ang mga minamahal sa ating buhay. Ano pong ibig sabihin ng resist the devil in whatever forms he appear? Ibig sabihin ng resist the devil, keep yourself busy doing good things. Ever say amen. Keep yourselves busy in doing good things. Ating sarili, mga minamahal, gawin natin ito para sa glorify God in your body. Ever say amen. Luwalhatiin mo ang Diyos sa iyong buhay. Doing good things. Another thing, mga minamahal, remove the source of temptation. Kailangan tanggalin natin sa buhay natin ang mga source of temptation. Mapakaraming temptation ngayon. Kahit yung mga cellphone, pag hindi natin nabantayan, source of temptation yan. Ever say amen? Amen. So remove, mga minamahal, all the source of temptation. Another thing, mga minamahal, sabi po, fill your mind with God. Amen. Ito po ang pag-resist. Fill your mind with God. Remove all the source of temptation in your lives. Ever say amen? And keeping in doing good things. Ever say amen? Be busy in doing good things. Sa paggawa sa kalooban ng Diyos, diyan po natin tinatawag na resist the devil. And the devil shall flee away from you. Ever say amen? Resist the devil. Ibig sabihin, maging mapagbantay ang Kristiyano. Ulitin ko po, ang kaaway ng ating kaaway hindi lalapit sa atin. Lalapit siya sa atin, mag-offer ng magandang bagay, mag-offer ng kalayawan, mag-offer ng kasalanan. Amen? But resist the devil, and the devil shall flee away from you. Palapakan natin ang salita ng Diyos. Ever say, praise the Lord. Pangatlo, mga minamahal, draw nigh to God. Draw nigh to God, mga minamahal, in worship, in praise, in thanksgiving, in fasting, amen? In fellowship with God and the Holy Spirit and the Word. Ever say amen? So, ibig sabihin, mga minamahal, draw nigh to God. Lumapit tayo sa Diyos at siya'y lalapit sa atin. Huwag tayong lumayo sa mahal na Panginoon. Lumapit sa Diyos at siya'y lalapit sa iyo. Ever say, praise the Lord. Yung aking anak, si Luke, mga minamahal, nandun kami sa Australia. So, alas 10 ng gabi, tumawag sa amin doon. Sabi niya, ihatid niya yung kanyang sister sa airport. So alas 10 ng gabi, so sabi ko sa aking beloved wife, hindi naman tayo naantok. Alas 10 ng gabi, dapat matulog na kami, magpuri tayo. Sabi ko, nagpuri kami. Puri kami ng puri. Kami dalawa lang doon sa sa Australia. Puri kami ng puri. Mula alas 10 ng gabi, alas 11, alas 12, hanggang alauna. Hindi kami naantok, nagpuri. Bandang alauna, tumawag yung aking sister-in-law. Sinend yung picture. Yung aming sasakyan, mga minamahal, dinadrive ng aking anak, bumangga doon sa malaking truck, yung merong beam, yung ginagamit na magtayo ng mga poste. Dahil siguro mga alauna ng madaling araw, kumpiyansa sila, kahit walang ilaw, tinawid nila sa kalsada. Walang early warning device, walang convoy, walang ilaw. Yung anak ko mabilis, binangga yung bimba, yung crane. So yung dito tatama, wasak yung bubong, wasak yung windshield. Mga minamahal, talagang hindi mabubuhay ang driver. Sabi ng may-ari ng company, tumawag sa akin nung magpatapos ng aksidente, sabi ng may-ari ng company, alam mo, parang naniniwala akong may himala. Dahil hindi mabubuhay ang driver. Amen. Pero kabagan ng Diyos, doon ang dalangin ng ating beloved parents in the Lord sa pag-iingat ng mahal na Panginoon. Yung aking anak, mga lumabas sa sakyan, naliligo ng bubog. Kahit galos ng pusa, wala. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Amen. Wasak na wasak yung sasakyan, mga minamahal, halos matuklap yung bubong. Pero ganun na lamang ang pag-iingat ng Diyos sa atin. Never say amen. Draw nigh to God and He will draw nigh to you. Lumapit tayo sa mahal na Panginoon, mga minamahal. Siya'y lalapit sa atin. God is the ultimate starting point. Ever say amen. Ang mahal na Panginoon, sabi nga ng banal na kasulatan, in the beginning God created the heavens and the earth. Ever say amen. In Genesis chapter 1 verse 1, kindly read it please.
Dito po sa aklat ng Henesis Kapitulo 1, ang bersikulo po ay 1. Nang pasimula ay nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa. Amen. Everybody shout, praise the Lord. So God is the ultimate starting point. Everybody say amen. Ang Diyos po ang nagpasimula. So kung wala ang Diyos, wala tayong magagawa. Everybody say amen. Sabi nga ng Biblia, mga minamahal, without Him, we can do nothing. Only in Him we are complete. Everybody say amen. He is the source of everything that is good. Everybody say amen. So, ang starting point, galing sa mahal na Panginoon. So, huwag tayong lalayo sa Diyos. Ibig sabihin, mga minamahal, worldly living is the habit of, tinatawag na failing to acknowledge God, mga minamahal, in all things. So, mga minamahal, kapag ang mundo, ang ating inatupag, mga inuna, mga minamahal, tayo po'y mawawalay sa paglilingkod sa mahal na Panginoon. Sa paggising natin ng umaga, una nating kakausapin ang ating mabait na Diyos. Ever say, praise the Lord. Paggising natin ng umaga, una nating kausapin ng Diyos. Bago tayo magbukas ng ating mga cellphone, sinong titingnan natin sa ating cellphone, ang una ninyong kausapin ang ating mabait na Diyos. Everybody say, praise the Lord. At sikapin ninyo, mga minamahal, na paggising sa umaga, makapagbasa ng Biblia. Everybody say, amen. Kahit isang chapter lang, 24 hours, mga minamahal, ang buong maghapon. Ang isang chapter, siguro matapos nyo ng 5 minutes. Everybody say amen. Ba't hindi natin sikapin magbasa ng isang chapter? Kahit paggising natin ng umaga, magbasa tayo ng 1 chapter. Everybody say amen. Kung maukausapin natin ng Diyos, starting, ibig sabihin, mga minamahal, akong ulitin, God is the ultimate starting point. Sa buhay natin, walang ibang pinakamalaga ang Diyos. Everybody say, praise the Lord. Kausapin natin ang mahal na Panginoon at ang pabayaan natin ang salita ng Diyos ang kakausap sa atin sa pamagitan ng kanyang banal na salita. Everybody say, amen. Maging habit natin ito. Anong sabi ng banal na kasulatan sa panahon ng mga apostoles? Abang ang mga apostoles ay natutulog, ang ating mahal na Panginoon nanalangin. Magdamag na nalangin ang mahal na Panginoon bago siya ipako sa krus. At binalikan niya ang kanyang mga alagad, sila ay nangatulog. Ang sabi niya, hindi pa kayo pwedeng mag-pray even an hour? Everybody say amen? Hindi pa kayo pwedeng manalangin ng 1 oras para hindi kayo magsipasok sa tukso? Everybody say amen? So 24 hours ang buong maghapon. Everybody say amen? Yung 1 oras, iniling ng mahal na Panginoon sa atin. Sabi ng mahal na Panginoon sa kanyang mga alagad, pray even an hour that you may not enter into temptation. Everybody shout, praise the Lord. So bigay natin, mga minamahal, iniling ng Diyos yun. Hindi ito galing sa akin, hindi ito galing sa akin. Galing mismo sa salita ng Diyos, pray even an hour. Everybody say amen. Pwede kang umawit ng ilang kanta, pwede kang magbasa ng isang talata o isang chapter sa Biblia. Pwede mong kausapin ng Diyos. Kung hindi kayo nagmamadali sa trabaho, mga minamahal, bigyan mo ng panahon ng mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Dahil lahat ng bagay galing sa mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. So pray even an hour. Magpuri ka ng 30 minutes, magbasa ka ng 15 minutes, manalangin ka sa mahal mo, Thanksgiving ka ng another 10 minutes, 15 minutes. Everybody say amen. Kung hindi mo kaya, 30 minutes sa umaga, 30 minutes sa gabi, kung busy kayo. Everybody say amen. So maging habit natin, draw nigh to God. And He will draw nigh to you. Everybody say amen. Lumapit tayo sa mahal na Panginoon at siya ilalapit sa atin. Hindi malayo ang Diyos. Hindi mahirap kausapin ng mahal na Panginoon. Kapag ang sabi ng Biblia, mga minamahal, kapag kausapin natin ng Diyos, anda siyang magkinig sa atin. Everybody say amen. You can confidently approach the heavenly throne. Sabi nga ng Biblia, God is sympathizers with our trials and troubles in life, so we can confidently approach the heavenly throne. Amen. Knowing our God and our petition and supplication are very welcome to our Heavenly Father. Everybody say amen. Napakasarap kausap ang mahal na Panginoon. Napakasarap purihin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Kaya lumapit tayo sa mahal na Panginoon. Draw nigh to God and He will draw nigh to you, sabi ng Biblia. In obtain for us to obtain more grace, you must draw to Him. Siya ang pinagbumulan ng biyaya. Di po ba, mga minamahal? Yung imposibleng bagay maging posible.
Yung hindi mo iniisip, mga minamahal, mangyayari. Ever see, amen? Hindi mo iniisip ang pagpapalang ito darating sa buhay mo dahil dahil lumalapit ka sa ating mahal na Panginoon. Ever see, amen? Another thing, cleanse your hands. Sabi po namin, cleanse your hands, confessing sin and getting your outward life right before God. Ever see, amen? Romans chapter 5, verse 11. Dito po sa aklat ng Roma, Kapitulo 5, ang talatay 11. At hindi lamang gayon, kundi tayo'y nangagagalak naman sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo, na sa pamamagitan niya ay tinamo natin ngayon ang pagkakasundo. Amen. Everybody shout, praise the Lord. So a new relationship with God comes with a clean new heart. We would not, mga Father, be God's mga sons, o tinatawag na of daughter, that is ibig sabihin, mga minamahal, ang ating relasyon sa Diyos comes with a clean heart and right relationship with Him. Ever see, amen? Magkaroon tayo ng relasyon sa Diyos. Mga minamahal, cleanse, mga minamahal, sabi ko, cleanse, yung tinatawag na confessing sin and getting your outward life right before God. So, maglinis tayo. Mahirap mga kapag tayo nabubuhay sa kasalanan, mahirap kunin ang pabor ng Diyos. Ever see, amen? Mahirap, hindi natin pwedeng lokohin kasi ang Diyos. Ever see, amen? Hindi mo pwedeng sabihin, mahal na pang inibig kita, mahal na pero nandun pa rin tayo sa kasalanan. Hindi po pwede po yun, mga kapatid. Kaya sabi ko na, confessing sin. Ikumpisal mo ang iyong kasalanan. Forsake sin. Ever see, amen? Because God is serious about sin. Ever see, amen? God is serious about sin, brothers and sisters. Remember, according to the scriptures, when the angels that sin, God is spared not the angel that sin, but cast them down to hell. Mga anghel na yun, itinapon sa impyerno. And during the days of Noah, it destroyed the old world during the days of Noah because of their sins. Ever say amen? God saw the wickedness of man is great, and God pronounced judgment upon the world and destroy it by flood because of their sins. Ever say amen? So sabi ng Biblia, dahil sa kasalanan, ang Diyos is stricto sa kasalanan, mga minamahal. And the city of Sodom and Gomorrah, it turned into ashes. Mga minamahal, sinunog ng Diyos ang Sodom at Gomorrah dahil sa kasalanan. Never say amen? Amen? So sabi po ng Biblia, God is serious about sin. For the wages of sin is death, and sin shall separate you between you and your God. Your sins will become barrier, mga minamahal, that the Lord will not hear your prayer. Ever say amen? Kaya pag medyan ng kasalanan, hindi tayo mapakinggan ng Diyos dahil sa ating mga kasalanan. Ever say amen? Kaya tanggalin ang kasalanan para ang Diyos, mga minamahal, ang ating prayer makaabot sa trono ng biyaya ng ating mahal na Panginoon. Ever shout, praise the Lord. In our time, brothers and sisters, we need to be revived. Ever say amen? We need to be revived because we are in the last days. Ever say amen? Because even though we are in the last days, mga minamahal, sabi po ng Biblia, that in the last days, perilous times shall come. Although we are in the last days, but God is still promised to send the time of refreshing. Ever see, amen? The outpouring of the Holy Ghost. Ever see, amen? The presence of God, the miracles of God. Nandito pa rin tayo sa totoong iglesia. Ang revival nandito sa ating church. Everybody shout, praise the Lord. So we need to be revived because, mga minamahal, of the coming judgment. We need to be revived, mga minamahal. Why? Because you cannot love the Lord with all your heart, with all your soul, with all your might. If you are in the spirit of backsliding and lukewarmness, ever say amen? Hindi pwedeng tayo maligamgam, isusuka tayo ng Diyos. Ever shout, praise the Lord. Kailangan maging mainit tayo sa paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Ever shout, praise the Lord. Amen. We need to be revived, mga minamahal. Because sabi po ng Biblia, mga minamahal, because sabi po ng banal na kasulatan, mga minamahal, the judgments must begin at the house of God. And if it is begin with us, mga minamahal, where the ungodly and the sinner appear,
Because the battle is terrific. We need to be revived because the battle is terrific. Mabigat ang laban. Everybody say, praise the Lord. So kailangan tayong magpakainit sa paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. So we need to be revived, mga minamahal, because the battle is terrific. Kahit ang matuwid, sabi po ng Biblia, bahagya pang maligtas. Halos hindi maligtas. Ibig sabihin, mabigat ang laban. Kaya paano saan pupulutin yung mga maligamgam? Everybody say, amen. Pinagpala tayo sa iglesia ito dahil nandun sa buong katotohanan tayo. Everybody say amen. Nandito ang presensya ng Diyos, mga minamahal. Amen. Kahit saan dako nandoon ang kapangyarihan ng mahal na Panginoon. Amen. Ang mga himala, imposible pero nangyayari sa atin. Amen. Sa dako ng Cebu, mga minagrabe ang mga patutuo ng ating mga kapatiran. Meron doon na malaking tiyan. Akala mo manganganak na siya pero kinulam pala. Pagkatapos na siya mabautismuhan, lumabas hindi bata. Ilang kilong pugita, may mga itlog pa. Pinagaling ng ating malapan dahil sa kapangyarihan ng Diyos. Amen. Hindi, wala ito sa ibang mga congregation nangyayari sa atin. Amen. Grabe ang mga imala, mga minamahal, dahil totoong Diyos natin pinaglilingkuran dito. Palapakan natin ng malakas ang ating mahal na Panginoon. Last, mga minamahal, sabi po ng Biblia, purify your heart. Amen. Amen. Purify your heart. Ingatan mo ang puso mo. Sapagkat dito, pinagmumulan na lahat ng bagay. So keep diligent in your heart because, sabi po ng banal na kasulatan, out of this, the great issues of life. Amen? Ingatan mo ang puso natin. Pakaingatan natin ang ating puso, mga minamahal, by letting God cleanse your inner life and thoughts, mga minamahal. Ingatan mo ang puso mo. Pag ito pakaingatan natin, mga minamahal, na huwag tayong magkasala sa Diyos. Ang salita ng Diyos, ilagay natin sa puso natin huwag tayong magkasala sa mahal na Panginoon. Ito po yung tinatawag na in order for us to obtaining more grace, submit to God, resist the devil. Ever say amen? Amen. As sabi, draw near to God, purify your, sabi po ng banal na kasulatan, mga minamahal, cleanse your hands and purify your heart. Pag nagawa natin itong 5 bagay na ito, pagpapalain tayong lahat ng ating mabait na Diyos. You obtain more grace from the Lord. Amen. Matatanggap mo ang biyaya galing sa mahal na Panginoon. Tumayo po tayong lahat, mga minamahal. Praise the Lord. Tayo po umawit sa ating mahal na Panginoon. Habang tayo po nagpupuri sa Diyos, mga minamahal, pasalamatan natin ang mahal na Panginoon. Praise the Lord. Praise the Lord. Thank you so much, dear Lord. Hallelujah. Ang puso ko Yes, amen. Hallelujah. Ating apawitin ang mahal na Panginoon. sa'yo'y walang itatago. Yes, dear Lord. Hallelujah. Alam mo ang lahat, pati laman ng isip ko. Ngunit hindi ka nagbabago. Yes. Ako Hallelujah. Hallelujah. Worship you, dear Lord. Hallelujah. Ako iyong Hallelujah. We love you, Jesus. Hallelujah. ako'y pagkawalan. Maraming beses na ako'y nadarapa sapagkat pumapalayo sa'yo. Hallelujah. Di mabilang ang sakit sa iyong kaloob at pagsuway sa mga utos mo. Ngunit handa kang magpatawad, lagi mong hinihintay na ako'y bumalik at tumawag sa iyong Hallelujah. Hallelujah. sa lilim lang.
po ikaw, Diyos. Hallelujah. Maraming salamat po. Kayong matamit banal na presyon. Hallelujah. Ngunit handa kang magpatawad, lagi mong hinihintay na ako'y bumalik at tumawag sa iyong harap. Ikaw aming kalakasan. Nalagi ko ang kabutihan ng iyong pusong mapagmahal. Huwag mo niyos akong bitawan, huwag na huwag mo rin iwan. Handa kong Hallelujah. Hallelujah. puso kong magkasalanan. Maraming beses na ako'y nadarama sa pagtakbo at palayo sa'yo. Di mo bilang ang sakit sa iyong kalooban, pagsuway sa mga utos mo. Ngunit handa kang magpatawad, lagi mong hinihintay na ako'y bumalik at tumawag sa'yo. Panginoon. Hallelujah. Kirami beses na ako'y nadarama sa pagtakbo palayo sa'yo. Di mabilang na sakit sa iyong kalooban at pagsuway sa mga utos mo. Ngunit handa kang magpatawad, lagi mong hinihintay na ako'y bumalik at tumawag sa iyong ngalan. Maraming beses na ako'y nadarama sa pagtakbo mo palayo sa'yo. Hindi mabilang ang sakit sa iyong kalooban, pagsuway sa mga utos mo. Ngunit handa kang magpatawad, lagi mong hinihintay na ako'y bumalik at tumawag sa iyong ngalan. Na ako'y bumalik at tumawag sa iyong ngalan. Na ako'y bumalik at tumawag sa iyong ngalan. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Maraming salamat po, Diyos. Hallelujah. Thank you so much. Diyos, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Para sa ating mga minamahal na mga webcast viewers, mga baguhan, ngayon lamang na tunghayan ang banal na gawain ito. Napakahalaga po ng paglilingkod sa ating pong dakilang Diyos. Napakahalaga ng kaligtasan. Upang kayo po'y magmana ng buhay na walang hanggan, kinakailangan niyo po ang 4 na susi o reglamento ng kaligtasan. Unang-una, ang tinatawag na pananampalataya. Kinakailangan sumampalataya po kayo sa Diyos. Sa nag-iisang Diyos na bumaba dito sa lupa, na hayag bilang tao. Siya po ay nagdusa at namatay sa krus para sa kasalanan ng buong mundo. Ngunit siya ay nabuhay na maguli upang patunayan na siya lamang po nag-iisang Diyos, walang iba kundi ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Hesus. At ang pangalawa po ay ang pagsisisi. Kinakailangan pagsisihan niyo po ang inyong mga kasalanan. Naiwanan niyo po ang mga kasalanang buhay na kailanman ay hindi na po ninyo ito babalikan kapag nakita ng ating pong dakilang Diyos na nais niyong totoong magbago, nais niyong maging banal at matuwid sa ating pong dakilang Diyos, tutulungan ka ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. At ang pangatlo,
ito po ang bautismo sa tubig, na ito po ay nakasulat dito po sa banal na kasulatan. Sabi dito sa mga Gawa, Kapitulo 2, talatang 38, ang sabi dito, mangagsisi kayo at mangagbautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Jesucristo sa kapagpatawad niyo ng mga kasalanan at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Ang bautismo sa tubig, ito po ay hindi po paglipat sa panibagong relihiyon anumang sikta, kundi ito po pagsasakatuparan na kung paano po ang nakasulat sa banal na kasulatan, na kung paano 2,000 taon na ang nakalipas, ito po ay sinasagawa ng mga apostolos. Ito po ay atin din pong isasagawa. Ang pang-apat, ito po ay bautismo ng Espiritu Santo. Kapag kayo nagpatuloy na dumalo sa banal na gawain ng ating pong dakilang Diyos at nagsumikap na sundin ang kalooban ng ating pong pinakamamahal na Panginoon, dahil hindi po sa inyo ang tinatawag ng bautismo ng Espiritu Santo, ang Diyos na po ang magsasagawa niyan. Sa ngayon, mga minamahal, sa lahat mga baguhan, sumunod po kasi panalangin na aking pong bibigkasin, taos pusong pagtanggap sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Sabihin nyo, o pong pagpahal naming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming pong pinakamamahal na Panginoong Sus, mahal na Panginoon, lubos po ako nagpapasalamat na aking napakinggan yung mga banal na salita. Mahal na Panginoon, ako po isang taong makasalanan, subalit ako nagsisisi sa aking managawang mga pagkakasala, patawain mo po ako sa lahat ng aking managawang mga pagkakasala mula akong magkaisip hanggang sa mga sandaling ito. Tinatanggap kita bilang aking sailing tagapagligtas, Diyos at hari ng aking buhay. Gawin po akong tunay na anak mo sa puso, sa gawa at sa katotohanan. Ligtas mo po ako sa ng aking mga malas sa buhay. Sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Hallelujah. Kami po manlangin po para po sa inyo o pong pagpahal namin Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Amin pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Sa unat panalangin po ng aming pong minamahal, ginagalang ng Pastor Evangelista Wildy Estrada Almeida. Mahal na Panginoon, halo sa lahat na matumanggap sa dakilang pangalan. Patawalan mo po ang bawat sa kanila. At mahal na Panginoon, isulat mo po ang kanilang mga pangalan sa aklat ng buhay. Iligtas mo po sila, O Diyos, ang po ng kalamamahal sa buhay. Sa mga kapangyarihan pangalan ni Jesus. Amen and amen. Hallelujah. Tayo po mga magdadako naman po sa ating mga pangailangan. Aking pong binibigyan po pagkataon sa ating pong beloved preacher, Joey Mancia. Amen. Praise the Lord. God bless you, my beloved co-preacher, beloved Brother Benedict Porlahi. Tayo pong lahat ay magkaisang dumalangin. Mapagpala naming Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat sa matamis na pangalan mo pinakamamahal na Panginoong Yesus. Sa pangunang dalangin ng aming minamahal at kagalang-galang na pastor, Evangelist Wildy Estrada Almeida, end-time prophet, narito po kami dumudulog sa iyong trono ng biyaya, pinakamamahal na Panginoong Yesus. Hallelujah! Kahabagan mo po kami at linisin ang iyong banal na dugo na umago sa krus ng Kalbaryo. Naway ang aming dalangin, O Diyos, makarating sa iyong trono ng biyaya at tugunin mo sa himalang kapamaraan. Pagpalain mo po kaming lahat, ito ang aming samot panalangin sa makapangyarihang pangalan ng pinakamamahal na Panginoong Yesus. Amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah. Mga minmal, ipatong po natin ang ating mga kamay sa ulo yung kanang kamay. Isipin natin, dearly beloved pastor, ang naglehens po sa atin. Sama-sama po nating palayasin ang lahat ng gawa ng kaaway. In the mighty name of our dearest Jesus Christ, we cast out all demons of sicknesses, infirmities, hallelujah, demons of problems, the lust of the flesh, the lust of the eyes, the pride of life. Cast out in the name of our dearest Jesus. Amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Bilang pagpapasalamat, mga minamahal ko, tayo po ay lulukso at the top of our voices at sisigaw ng hallelujah. Praise the Lord. Sama-sama po tayo. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Amen and amen.